Are you ready? Ano ba yan? Nabitin? Nakakabitin. Kasarapan pa lang nung gumigiling nung nakagreen. Ang galing, oh. Gumagano'n talaga. Oy, good morning, good afternoon, good evening, Kabidavs online, abroad and worldwide. Happy 4th year anniversary po ng The Playroom, 89.5 The Playroom. And with us right now are the DJs, of course, my co-host, si Tina V, nandyan, Johnny Rhythm, Pennsylvania, Jonas Mojica, MC Jonas, and of course, DJ Jerwin in Baguio City. Magkamustahan muna tayo. Tina, you first, go ahead. Tina? Can you hear me? Yes. Ikaw muna. Kamusta mo yung ano? Kamusta? Go ahead. Go live in Manila. I'm here right now in Casa Elmira. Okay. The Playroom, it's like I never thought I'd wake up celebrating this special day with you guys. BDL, thank you so much. Happy anniversary, guys. Thanks, Tina. Yan, sunod natin si Johnny Rhythm. Direct Johnny, kamusta ka? Pennsylvania. Happy birthday. Sino naman may birthday yun? Oo nga, happy birthday. Sino birthday? Yun, kumusta po kayo lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Johnny Rhythm po, coming to you live from Pittsburgh, Pennsylvania. And sa mga kababayan po natin dito sa Amerika, no, na naninirahan po rito. Happy, belated happy Independence Day. Happy 4th of July and happy 4th anniversary sa atin dito sa 89.5 The Playroom. Naka-4 na taon na tayo. Akalain mo, no? Oo, naka-4 tayo. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon. Grabe. Ang bilis. Ang bilis at masaya ako at masaya tayong lahat kasi sa 4 na taon na yun, marami tayong nadagdag na pamilya, no, na mga kasama dito sa Playroom. So, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat and sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilig sa aming stasyon, sa aming internet radio station, at pumasok po kayo na patuloy po ang aming paglilingkod bayan sa buong mundo. Ang galing maglilingkod bayan na tayo. Ang galing mo talaga. Direct Johnny. Paglilingkod bayan tayo. O nga, sinimula mo na yung gano'n mo kanina. Oh. Sir, paminsan-minsan lang yun, ha? Sa pagmamahal ko sa istasyon sa mga listeners natin. Oo nga, salamat. Hindi talaga ako sumasayaw, pero... Halata naman, hindi ka sumasayaw. yung pag-iinig na ano. Hindi dancer. Naging kulang na lang, maglakay ako ng poll kanina eh. nung nire-record ko yun. But anyway, yan po. Muli po, salamat po ang happy 4th anniversary
The Playroom Universe. Universe, correct. Salamat sa inyo. Ito, kamustahin din natin. Ang hirap ng ginawa mo, DJ Jerwin. Doon sa dance step mo. Ay, ayan. Oo naman, sir. Talaga naman, di ba? Pagkahirap-hirap naman nun. Yung giling pa lang. At magandang po sa ating mga kaibigan sa online universe. Nako, happy anniversary, the Playroom Universe. Salamat at day of ka, Jerwin. Thank you. Oo naman, sir. Basta ikaw. Ay, basta kayong lahat. Malakas kayo sa akin. O yan, kamustahin naman natin si MC Jonas. MC Jonas, kamusta na? Good morning, sirs and ma'am, and to the Playroom Universe. Good morning, everybody, and happy 4th anniversary. This is MC Jonas from Baguio City, Philippines, and it's been a while. It's nice to be back. I missed everybody, so kamustahan na po tayo. Salamat, MC Jonas. Na-miss ko kayong lahat, lalo-lalo na. Sabi ni Bobby Blue, sunod daw siya. I already sent the link to the group chat, so hopefully they could catch up with us. And kaya rin kami nagkaroon ng special na anniversary special in the Playroom para din talakayin na ang importanteng paksa. This is how to manage stress, and of course, sharing your lifestyle, healthy lifestyle, balanced diet, and all of the above. Ay, yan ba topic natin ngayon, sir? Ay, oo, ito topic natin. Papaalam muna ako, ha? Uy, bakit? Joke lang. Sure. Tina, go ahead. May sinasabi si Tina pero hindi ko marinig. Allah, sorry. Ayan, go ahead, Tina. Go ahead. Yeah. Go ahead, Tina. No. Magpapaalam siya. Papaalam. No. Kunwari lang. Maski lang. Kasi medyo related sa akin yung topic ngayon. So, yun. Pero ito na, simulan siguro natin para keep the ball rolling. Keep the ball rolling at syempre yung show para mag-move on na ano yung sa tingin nyo muna? Ano sa tingin nyo muna yung factors kung bakit tayo nai-stress? Simulan muna natin kay Jerwin kasi ito talaga mukhang stress to lahat. Jerwin, ano sa tingin mo muna? Ano yung nagbibigay sa atin ng stress? Sa tingin ko po yung siyempre workload, tapos yung sa work, yung mga boss, okay, mga surroundings mo, yun ang mostly. And sa family, yan. Tapos pera, siyempre. Kailangan natin. Oh, di ba? Nakaka-stress kaya yun. Numero 1 yan. Jonas, ikaw, go ahead. There's a lot of factors that can give us stress. Una, mindset or how we view things. And so may mga bagay na, sometimes you need to also consider things that, are worth stressing about. And those things that are really meant to be faced head on. So kailangan alam natin kung ano yung mga bagay na kailangan natin isipin, prioritize natin. Because if we think too much on everything, lahat ma-stress tayo sa lahat ng bagay. Yeah, considering everything, money, health, people around us, work, and everything. So kailangan alamin muna natin kung ano yung dapat natin pagtuunan ng pansin, kung ano yung the major problems that we need to face. And then, yun yung gagawin natin. So, there. So we just sometimes tend to worry about a lot of things. So just prioritize first. Tina, ikaw. Hindi ako marinig Tina pa rin. Hello, Tina. Where shall I start? That's Roger. Yes. Exactly. Kasi accepted ko na in life that, that situation sa mangyari. Only thing that causes me stress is when I overthink. Yun. So, the family, it happens. It happens times. Sa pera, of course, we need money and a trip.
short tayo minsan. But you know, sometimes you just have to look like the it's overthinking that causes stress sa tao. Tama. Johnny, ikaw, ano yung nagkakos sa'yo ng stress bukod sa yung pagkukurap? Disiplina sa sarili. Kasi wala kang disiplina sa sarili, masyado kang maraming iniisip, and then sa work masyado mong pinapagod sa sarili mo sa work na parang wala kang time management, na hindi mo alam kung paano mo i-manage yung sarili mo sa isang bagay, and then dadagdagan mo na naman ng isa, and then dadagdagan mo na naman isa. Yun, nakaka-contribute yun sa stress ng isang tao, no? And then overthinking, katulad nga ng sabi ni Ma'am Tina, sa sobrang pag-iisip mo sa problema, just relax, yun lang. Relax lang, wag masyado mag-isip. Wag pagpaguri ng sarili. Yun. Magpaguri ng sarili. Pagpagurin. Ang galing magsalita sa magpaguri ng sarili. Hindi ko mapigilan, sorry. Talaga ba? Panay biyahe mo, panay drive mo. Oh. Yun nga, disiplina nga dapat, and learn how to manage your time talaga dapat sana kung hindi kailangan gawin ng isang bagay, iwasan na lang muna, wag mong pilitin ng isang bagay na gawin na hindi naman importante, kasi may mga tao kasing ganun, like me, no, na kailangan gawin ko yung ganito until such time na mapagod ka na, may stress ka na, ang dami mo nang iniisip, diba? So ganun ako so yun ang mai-share ko for now about stress. Okay. Ako naman, unang-una, tignan nyo na muna yung mga trigger stress nyo. Oo. Alam ko sa Philippines, number one na stress dyan, traffic. Kasi grabe yung traffic dyan. Bigla yung mga Power Rangers. Parang konektado na naman doon sa previous na mga episodes natin. Yung road rage, saka how to be happy at work. So, yun na nga. Yung traffic, heavy volume of traffic. Tapos, paglabas mo pa lang ng bahay nyo, syempre, di ba, yung lalakaran mo, minsan, ang daming mga nagkalat na jackpot. Right. Di ba? Mag-ano lang tayo, magtotohanan ng usapan lang. Tunay na buhay na usapan. Minsan, ang hirap maging positive kasi bungad pa lang ng bahay. Marami nagkalat na basura. Ang daming nagkalat na jackpot. Ang heavy ng traffic. Tapos, commute ka, siksikan na naman sa jeep or siksikan sa bus. Halos magpalitan na kayo ng mukha. Pati amoy. Di ba? So, yun talaga, hindi mo na pwedeng baguhin kasi yun na eh. Unless, kagaya nung sinabi ni Jonas kanina, ibahin mo yung mindset mo. Weather. Let's talk about the weather din. Nakaka-stress yun. Sa Philippines, wet and dry, but most of the time, sa Baguio City, laging umuulan. Right. Parang sobrang init hanggang sa tanghali, mga alas 2, alas 3, bigla parang bagyo. I don't know kung nag-iba na ba yung weather, ganun pa rin. Well, it is now raining. So, maaga. Maulan pa din. May dagdag ko lang, no? Go ahead. May dagdag ko lang, numero 1 sigurong stress para sa akin dyan sa Pilipinas, mga marites. Yung pa isa, di ba? Paglabas mo pala. Yan ang mga nakakakuan, pagtitinginan ka. Tingnan mo naman yun. Tingnan mo yung suot niya, parang kupas na yung leeg. Diba? Sinusuot pa rin. Ay, ano ba yan? Yan ang mga CCTV ng barangay, sir. Di ba? Diba, mga marites na kala mo naman, sorry.
Pero, Pero yun nga, kagaya nun, syempre yun, yung environment, stress factor yun. Pagdating mo naman sa work, nakaka-stress din minsan kasi ikaw gusto mo on time. Pero syempre, may mga delaying factors nga. Matraffic, grabe yung pila sa commute or dun sa pila. Tapos, pagdating mo doon, minsan, yung mga katrabaho mo, busy-busy sila sa phone, nagne-Netflix, habang sa'yo minsan nakatambak yung trabaho. Yun, stress factor din yun. Konektado pa rin dun sa mga yeah. how to be happy at work natin. Di ba? So, tapos kung nagkataon pa, yung boss mo din, very inconsiderate, so paano na? Paano yung mindset mo sa ganon? Either you have to really change your mindset or leave the job. Pero hindi naman ganun kadali, lalo na sa Philippines. Ang hirap mabakante sa Philippines. Right. Hirap maghanap ng trabaho. Diba? Merong dyan age limit. Up to 35 years old with pleasing personality, college graduate. At least 5'3" in height. And single. Yung mga ganung mga requirements ang kwan no? Tapos napaka-unfair, no? Napaka-unfair lang. Yun yung pag yung mga bagay na ganyan lang, 'di ba? Yung isipin mo na lang yung mga requirements. Stress na kasi ito na yung na-applyan ko. Na position sa trabaho, 'di ba? So, ang dami mga aspects na pwede tayong ma-trigger sa stress, no? Tama. Sa situation na lang ng Philippines, lahat na nakaka-stress na. I'm not being negative, no? I'm just sinasabi ko lang yung totoo na kasi the mere fact na alam mo yun, ang ganda ng country natin and then yung system para that alone is very stressful, di ba? Right. Oh, nakaka-stress talaga kasi halimbawa pagtapos ka na rin ng trabaho, magko-commute ka ulit, ilang oras ulit pa-uwi. Tapos mag-aabang ka pa. Mas marami oras mo sa labas kaysa sa di ba? Tapos yung weather pa maulan. Tapos medyo iskinita pa yung dadaanan mo, mayroon pa mga hold up sa White pa yung damit mo, sir. Oh, di ba? Yun ang nakakairaton. Kaya either change your mindset sa stress trigger na nag-trigger sa stress nyo. Kasi ganun na given na Either do something about it or acceptance. If there's a chance siguro, no? Kasi kahit naman i-change mo yung mindset mo if the environment is still the same. Parang mahirap ko ninyo. So if may chance na siguro lumipat ka ng ibang place and then to change the environment para medyo hindi man mawala yung kwan mo at least mabawasan. Totoo yun. Right. Pero ang hirap din kasi minsan kasi yung kultura mismo ng Philippines, parang kontento na okay, may jackpot dyan, okay na lang din. Diba? Puro ka ba jackpot, sir? Puro ka jackpot. Ha? Ay, ano rin jackpot, Jerwin? Ano rin jackpot, Jerwin? Sabi mo yung jackpot. Jerwin, ano rin jackpot, sabi ni Tina? Yun yung kanpo ng nilalabas ng mga doggy. On the streets. Oh. Uy. Benny. O yun. Benny, Johnny. Ayan namin. Word of the day. Word of the day. Jackpot. Ingat sa jackpot. So, sometimes, pag yun nga, maraming bagay, like, for example, the moment we get out of the house, on the way to anywhere we're going, either work or just out, there are two things that we have two choices. There are things that we can, out of our control, hindi natin control. Tama. So, pipiliin mo bang, if you let that affect you, or you just, again, your mind, parang, this is something that's out of my control, so I should control the way how I react to it.
Or respond. Tama. So, yun. So, since yung emotion ko, may control ako dun, siyempre, minsan surge ng damdamin natin biglang, pero still, you have take a second or two. Magagalit ba ako? Ang daming jackpot? Magagalit ba ako sa neighbors ko? Magagalit ba ako sa mga aso? Or just, this is out of my control, but yung emotion ko, kakontrolin ko na lang. Or, i-chat mo lahat ng neighbors mo. Yung mga dog owners dyan, mga ganun, di ba? So, stuff like that. Yung mga bagay na kaya mo kontrolin, yun lang yung kontrolin natin. Well, I just read some book with somebody who shared it to me. So, yun. And since control natin yung sa atin, paligid natin, yun na lang gawin natin. Focus tayo dun. Yung mga labas sa control natin, let them do it. Kasi wala eh. Hindi natin sistema na yan eh. Sistema correct. Na Kahit na sabihin mo, put a leash sa mga pets nyo, wala talaga eh. Wala. May mga inconsiderate and irresponsible dog owners talaga. Wala tayong magagawa ron. But anyway, okay. Moving on na tayo. Anong masasuggest nyo naman na regular exercise? Umpisa natin Tina. Or regular daily exercise? May daily exercise ka ba? Or daily meditation? Well, okay, sige, yeah. Exercise not yet, but I will start. I'll probably start talaga again walking, no? Because before when I used to walk, parang energized for the whole day. But right now, what I do is it's called Reiki. So Reiki is like balancing your energy. Tapos, I recently attended a workshop. They just taught me how to do self-Reiki. So, I do this during the shower. Parang inaano ko yung... Kasi may energy tayo dito sa yung mga chakras. Siguro pwede natin pag-usapan sa ibang araw. So, now, when I wake up, first I pray, tapos second, nag-shower na ako. Kasi di ba yung water is all over you. So, habang nangyayari yun, I would imagine myself being cleansed, covered by the precious blood of Jesus. Close my eyes, yan, protect me, yan. Precious blood of Jesus, protect my pag-exalta ako, give me the right voice, so I'll be ganun. Kasi that's what I do now. So that's my meditation and parang ritual daily. every morning. Yeah, but I think for me, some people they do gym, no? But I think you have to find yung exercise that would help you, that would work with your body. So for me, ang exercise ko actually is listening to meron ako anthem every morning. Tapos konting galaw lang. And then yun na, tuloy-tuloy na yan. More on spiritual exercise. Kung sakaling Tina, kung sakali lang na in the following months or the following days na matry mo lang na mag-dance, na mag-zumba, may request sana ako sa'yo. Pwede pa kigawaan mo yung ganyan. Hindi ko na gagawin ulit yun. Huwag naman. Gusto ko sabay-sabay tayo. Guys, sige. Diba? Ang galing. Okay, 1, 2, 3. Oh, diba? Ang pampag-good vibes. Parang nasa Luneta Park lang no? Sa umaga, Zumba. Yes. Wait, naman, nabanggit kanina ni Tina yung gym. Jerwin, baka naman meron ka mas-share namin na daily routine mo, yung sa tingin mo nakakatulong sa'yo, panlaban sa stress. Go ahead. Sir, ang ginagawa ko ni Jonas. Go ahead. Sir, ang ginagawa ko sa umaga, nagkakape. Tapos, siyempre, tamang Facebook o kaya TikTok. Tingin ako naman nakakatawang... Ganda na exercise. Okay. Tapos, start your day like positive, di ba? Positive. Para mas maganda. Right. Yun ang ginagawa ko mostly. Tapos, siguro, tamang kinig ng radyo, ganun, dahil nasa radyo nga ako. Tapos, yun, music siguro, nakakondin sa stress. Kunyari sa jeep yan, mostly. Yung mga nagchichismisan, di ba, marites, yan, mostly.
Kaya naka-headset, nakikinig ka na lang magandang kanta. Kaysa sayangin mo yung oras mo na nakikinig sa kanila. Di ba? Tama. So, Good answer. so kahit na nabanggit yung gym, hindi ka talaga nag-exercise. Talaga, sir. Exercise yung ganyan-ganyan, no? Yung gumaganon-ganon siya. Tapos, Or love na love kayo si Jerwin. Love na love kayo si Jerwin. Yes. Ayun. Johnny, ikaw. Dapat meron ka, oy. nagpaplano pa lang kasi parang it's a wake-up call na itong nangyari nga sa akin. So, walking muna siguro, parang dito muna sa paligid, and then nag-iisip ako ng mag-gym, mag-workout. Pero hindi naman ganun ka-intense na katulad ni Jerwin sa ni Jonas. Siguro for more on cardio siguro ako. Not Okay. too no, yung and then kasi ang daming nawala sa akin na muscles sa Grabe yung weight loss mo. Yan yung parang feeling ko nag-lose na-stress ako ka. ng weight na ako. So kailangan kahit naman hindi naman siguro totally may balik lahat. At least bumalik ng konti. Magkalaman ng konti kasi wala nakuha sa Idol ako ni sir Wait, pero hinayat ko kasi. si Johnny nung sarap ng kape ni Tina. Nakita ko si Johnny noong October, comparing it from October from this time, gusto kong tanungin si Johnny kung taga Pagudpod kay. Bakit? Hindi ba taga Pagudpod? Kasi mukha siyang pagod tsaka pudpod. Wala. Yun nga, medyo napabayaan na natin ang health natin ng konti because of stress. So it's a good example na kasi for Wake up call mo na yun. for the past 3 years hindi ako nagpa-doktor. So Bad yun. masyado akong nag-focus sa sarili ko. Yun nga, pag masyado kayo selfish sa sarili niya, hindi Actually, hindi ka selfish selfless ka. selfless. Yeah. Oo. Yun, kaya it's an advice Lalim nun. it's an advice sa lahat na ingatan niyo ang health niyo kasi good example ako nga na ang laki ng pinayat ko dahil sa stress. So, totoo nga yung saka mo lang marirealize pag anong ka sa situation mo. Check na yung engine light mo no? Mga ganun niya Nag-blink na. Pero promise this, Johnny. You do better. Yeah. Okay, Of course. good. Yeah. Alright. Yun. Sir Johnny, Mayos ka. Ha? Yes. Wala naman, Tina? Parang alak si Tina. Sir Johnny, alaga mo siya. Oh, di ba? Bata pa yung anak mo sa Paranaque, oy. Guys, di ba? Si Jerwin, I don't know si Jerwin if si Jonah know what happened to us man, but yung husband ko, late na siya naging healthy living. So, by the time na he was trying to control his diabetes, it was too late. It had complications na to the point na pati heart niya, he didn't know that he had heart blockage. So, that's how we lost him. So, yung sir, guys, kayong lahat, tayong lahat actually, alagaan natin sarili natin because we have family, di ba? Totoo yun. Actually, nung sinabi sa akin, sinabi na sa akin matagal na borderline diabetes ako. Parang binalaliwala ko lang. So, ito, then recently, ang ikukuhan ko na, ang normal yata is 100 something 9 blood sugar. Hindi, 5.9. 120. Sa A1C yun, sa A1C. Okay, blood sugar nasa 100 plus lang dapat. Ako nasa 375. Oh, di ba? Nakita nung Oh. doktor. So, ganun kataas yung kwan ko. So, eto, kita ko na lang yan. Nakaganyan na ako ngayon. Naka-monitor na ako ngayon. So, yun. And,
siguro I'm still in the stage of yung adjustment na ako kasi nag-insulin na nga ako. So, medyo crazy everyday ang pakiramdam ko. So, hopefully eventually na alagaan mo yung sarili mo and promise to do better, 'di ba? Of course. Kamusta naman natin si Jonas? Jonas, anong pwede mo ma-share sa amin? Regular daily routine mo or exercise? Go ahead. Although it may not be daily, but at least there should be an activity in a day or in a week, at least. Like in my case, ngayon medyo nag-stop din ako, pero at least hindi mo palalampasan yung isang linggo na may twice in a week na may activity ka na that's really gonna make you sweat. That is, physically, kailangan ilabas mo yung toxin sa katawan, and somehow, the good thing about, kasi sa akin, mandun ako sa point na if you go to the gym kasi, it makes you think about things. Like, hindi lang siya physically, somehow, yung isip mo, it's a place where there's not much noise. I'm talking about noise life. Like, doon ka mag-focus habang you're doing your routine, you're doing the exercise, you're thinking about a lot of things. So somehow it gives you time to parang yun yung me time mo. Yun yung time for you to ponder on things, what do you really want to do, and how you deal with things. So yun, so physically nag-benefit ka na kasi nag-exercise ka. And at the same time, it gives you time to really, like kanina yung pag nagda-drive ka ng mahaba, parang it gives you time to think about things. Parang yun na yung moment mo rin para ikalma yung sarili mo and really like go back to your center. And at least busy man yung buhay natin, at least the time you are like 1 or 2 hours in the gym or like on the way while you're driving, at least you have that time for yourself to just think about things. Kasi yun nga, minsan kasi masyado tayong focused on, or we're not really focusing on anything at all because we have a lot of things that are happening around us. We have to do a lot of things. Correct. Things that are bothering us, not only physically, but also mentally, emotionally. So we have to really, pag masyadong tayong natutorete, so we have to look for those little spaces in between para mag-recenter, mag-think, mag-isip. Ano ba yung dapat kong problemahin? Ano ba yung hindi? Parang ganun. And at the same time, syempre, it will help you somehow find what you really want to do, what you really want to, what the next step you want to take. And with regards to dieting naman, since we do not diet, but as long as everything should be in moderation, I think we'll be good. Kasi yun, too much of anything. Too much of anything can be harmful. Guilty ako sa I used to drink a lot of soda. Talaga hindi ko mag-give up ang Soda. I love soda. I love soft drinks. Ako give up ko na yan. So, real cold. Pero ngayon, wala. Ngayon, less talaga sa lahat. So, juice, water, a lot of water. Ayun, tea. Ako, 0 calories na lahat. 0 sugar. Ganun yung mga ininom ko. O, di ba? Ang hirap. Yes, kasi health. Pero Jonas, if you don't mind me asking, kamusta naman? Wala ka namang maintenance? Walang maintenance so far? Okay. Napakaswerte mo. So, keep it up. 46 years on this earth, wala pa akong maintenance, wala pa akong iniinda. And ayun, just kailangan lang ipawis lang ng lahat ng toxin sa katawan. And yun nga, Ilabas lahat. Tsaa, tubig. Ilabas talaga lahat. I-jackpot mo lahat. Right. Si Jerwin, ikaw ba may maintenance ka? Wala. Maintenance sa pera, sir, meron. Lahat naman tayo dapat dyan. Ako naman, maintenance, syempre meron na akong classmate ko, Johnny. Meron na ako para sa high blood pressure. Yan, high blood pressure. Tapos at least once a month, Combantrin, joke. Hindi, dati, mataba kami pareho ni Sir Benny dati. Mataba kami pareho. Pero, unfortunately, ito nga, nangyari ganito nga ako. Buti na lang, payat ako. Si Jerwin, una ko rin nakita, nakala ko taga-pagudpod eh. Pagudpod. Oo. Ako naman, sige, yung go ahead, Tina.
ito theory ko to, pero kasi I've seen this happen to, parang, ito lang, personal theory ko lang talaga. Alam mo naman, kakaiba ako mag-isip. Pero napansin ko, yung health din natin, parang affected din siya by our thoughts and feelings. So, meaning to say, if you're Right. stressed, your parang nagma-manifest siya sa body. Meaning to say, remember when we were in school, pag nagpapanic tayo for assignments and stuff, nagkaka-pimples, aside from, the hormones. Parang lalabas siya sa face, na pimples, or sa likod, ganyan. But now, as we grow older, parang papansin ko, parang it can also promote sickness talaga, like Yeah. cancer, mga cysts, ganyan. So, I don't know. It's just, for me, it's just manifestation ng body mo na, hey, ganit, hikim-kim ka sama ng loob. Although, syempre, our body's deteriorating na. I think stress, so the things that we feed our mind and spirit, it really affects the body also. Mga negative thoughts, ganun mga. Right. Tama. Kagaya din nabanggit ni Jonas kanina, if it's way beyond your control, don't think about it. Ganda lang. Tatatak sa akin yung Jonas. Yeah. Totoo. If it's beyond your control, don't think about it. Yun ang pagkakaintindi ko doon sa sinabi niya kanina eh. Kasi may mga bagay na hindi mo na control eh. So, naisipin masyado. Like yung jackpot. You cannot do anything but the dog doing the jackpot. Tama. May natutunan na naman si Ma'am Tina ngayon. Pwede ka po. Ano yan? Ganun, diba? Dalawang jackpot ba yan? Dalawang jackpot. Yung ganun daw. Ano yun? Sa daan. Diba? Ay, akala ko dalawang aso. Akala ko dalawang aso. Yun nga, yung dalawang aso. Ayun ba yun? Oh, okay. No. Ay, hindi, This one, you do it. Kaya nga, para hindi di ba? Makakonstipate daw yung teen. Mag-jackpot. Oo, pag nag-jackpot. Totoo ba yun? Ewan ko kung totoo yun. Yeah. Totoo siya. Yun yung pastime. Pastime namin. So kung tandaan nyo, pag malapit na kayo makaka-jackpot, gumanon dikit. Biro lang. Pasintabi po sa mga kumakain. Gumagahan. Okay, ako naman, syempre, start the day, pasasalamat. Lord, thank you for another day. Meron akong routine na ginagawa, at least 1 minute 30 na planking. Ayun, nagpa-plank ako. Nagpa-plank ako, tapos at least 20, masyado matipid. Dapat pala more than, more than, so, sample. Sample. Paano patong ako sa laptop? Ganun. Mabawi kayo, ha? Tapos, push up. Patong ako sa laptop. Yan. So 20 push up, tapos yun na coffee. Medyo guilty lang ako kasi dapat pala at least 1 or 2 cups lang pala ang caffeine a day. Minsan sumasobra ako. Yan naman ako control ko. May mga days na kahit na 1 week diretso wala akong kape, okay na siya. Talaga, galing mo. Yeah. Doon ako kumukuha ng energy. Kung magkakape man ako, black na lang. Ayan. Wala nang sugar. Wala na. Tapos may mga days din na sobrang stressful sa work kasi alam mo may mga customer. Alam mo yan, Jonas, matatapat ka sa rude customer or unpleasant customer. Inisip ko na lang, kailangan kong bayaran yung bills eh. Ito yung fuel code. Yun na lang yung mindset ko. Meron kang matatapat na unpleasant customer. So, ang mindset ko, tomorrow's a better day or get the day done, survive the day, and go home. Right. Kasi may mga times na yung customer dinadump din sa'yo eh. Yung reklamo niya or frustrations niya sa buhay niya.
Yes, sometimes it will help us understand them or life para hindi tayo masyado ma-stress. Pag, for example, yung nabanggit mo, Sir Benny, na they're dumping their negativities on us. Parang isipin mo, siguro may pinagdadaanan din to. So, sige lang, hanggang kaya ko. Sige lang, at least I hope it made you feel better. Diba? Kasi ikaw, narinig mo sa kabila, ilabas mo sa kabila, and go on with your day. Never let it dampen your spirit. Diba? Dito sa US, that's normal na, Sir Benny, everyday. Part na ng dito yun, ng araw-araw dito sa mga Karen, mga... Kasi they love to argue. Alam mo yun, sa kahit na pinakamalit na bagay, they love to argue. And they love free, they want to have a free stuff. Yun ang napansin ko din. Ano po? Ano, Sir Benny? They want to have a free stuff, yung libre or maka-discount. Anything na magkakaroon sila ng advantage sa isang bagay. Yun lang. Then, makakukuha sa'yo, mahahawa ka doon sa negativity niya, sa negative vibe niya. So, pati ka may stress na rin eh. Gusto ko may kausap lang sana ako na rude na customer kung pwede lang ako gumanto yung turo ni Tina para hindi na magsalita. Para mabilaukan. Kung pwede lang gumanto ako habang nagra-rant siya sa akin. Pero hindi. Especially, nakaka-stress talaga yung mga bagay na gano'n. Tama. Ito naman, next, after regular exercise and diet, na pag-usapan naman natin. Ito, pag-usapan naman natin ng sleep. Adequate sleep. Ayun. Anong pwede mong ma-share dyan, Mr. Puyat? Siguro, sir, yun. Dapat matapos mo yung 8 hours a day para hindi ka pagod sa umaga. Napansin ko yun po yun eh. Tapos, siguro, maaga kang kumain, huwag ka na mag-cellphone. Diba? Tapos... pero ikaw ba may bedtime ka ba talaga or dapat alas 10 lights out na? Anong pinaka-curfew mo? Kasi pag ako nasa station, sir, kunyari sa station ako ng radyo, pag kung return ko kasi hanggang 12, matutulog na ako tapos mag-iisip ko ng 5. Pero pag nasa bahay naman ako, mga 10, 9, tulog na ako, ganun hanggang alas 8 na. Parang bumabawi. Nice. Okay, para may ka rin, recovery period. Smart. Talking about adequate sleep. Ikaw ba nakakatulog ka pa? Bobby Blue. Bobby Blue, salamat nakahabol ka. Happy anniversary, Happy anniversary. Happy anniversary, guys. Cheers. Hello. Hi, I'm si Jonas. Hello. Isa sa mastermind ng The Playroom. Yeah. Well, salamat speaking of nakahabol sleep. ka. Thank you. Hello. Who's here? Yeah, Tina is here. Yep, Tina, Jonas, yeah, and hi, Jerwin. Tina, Jerwin. Yeah. Johnny, hello. Jonas. Salamat nakahabol ka. Yeah, man. O yun, kanina, Bob, pag-usapan na namin, of course, yung mga trigger factors sa stress mo. Kung meron kang ganun. Tapos after that, napag-usapan na rin namin yung kung meron kang regular exercise or balanced diet, if you want to share that. Ngayon naman, pinag-usapan namin is sleep time or adequate sleep. Ikaw, anong pwede mo share? Go ahead. Adequate sleep. Well, I've been a night shifter since 1996. So it's really a matter of prioritizing and taking care of yourself. No, like sa akin, night shifter ako. I make sure na pagdating sa bahay, everything is naka-close yung curtains, ganon. And I still get 7 to 9 hours of sleep. Yeah, ganon. Wow. Yeah. Nice. Yeah, the thing is you need to have a family who understands also, like my wife, no? Yeah, to those who are watching for the first time, Bobby Blue is already married. Sorry to break your heart. Galing. Yeah. Shout out, Karen.
Yeah, she understands. No, I've been a night shifter since 1996. She knows the lifestyle of a night shifter. So yun, she makes sure na I'm not disturbed by the kids. Ganon. Yeah, it's Yung really a schedule, matter yung of schedule mo, balancing. Bob, paano yon? 3 days straight? 2 Yeah, days off? Paano? 3 nights, 3 nights work, but 10-hour shift, and Okay. then 4 nights off. So like tonight, it's like my last day. Last night ngayon, mag-off ako niyan. So Wednesday na ng gabi ang balik ko sa work. Okay. So hold on, yung 3 nights straight na yon, may adequate sleep ka? Yes. I make sure okay. that I get to have adequate sleep. Nangyari sa akin kasi yan nung back in my call center days, di kulang-kulang tulog mo, no? Kasi, well, dalawa lang kami ni Karen, tapos I was taking care of our eldest dyan sa, Manila at that time. I was, so kulang ka sa tulog, I was taking a call. I was supposed to tell my caller who is halfway across the globe. It's like morning in the United States. It's like madaling araw sa Philippines. Okay. I was supposed to tell him to look for Windows Vista after restarting the computer. I go like, kulang ka sa tulog. Okay, ma'am. Look for something that says Batista. What? Oh, Vista. Look for something that says Vista. Batista. Baka pinower bomb niya yung laptop niya. Yeah, you need to really get adequate sleep, no? Kasi kailangan yan. Tapos when you wake up with somebody like me, magka-carbo load ka niyan. Carbo load, tapos kasi you need to burn the carbo. You're burning the carbo while you're kahit nakaupo ka lang, stressful yung night shift. Iba kasi yung kain nung energy pagka night shifter ka eh. Tapos yun, load iba yung up ka rin body sa clock din. Iba yung body clock ng organs pag nag-night shift kayo. Yeah. Tapos load up ka rin sa protein, ganyan. Right. So, ganon. So it's just basically iibahin mo lang yung clock mo for people na for them it's 9 p.m. ng gabi, for you it's 9 a.m. in the morning. So yung kakainin mo is like breakfast meal talaga. Talagang i-adjust mo yung sarili mo, yung mindset mo, yung katawan mo, gano'n. Bob, natanong ko yung team, are you taking up any maintenance medications or hindi pa naman? I'm nasa high blood country na rin tayo. Classmate ko pala sa high blood. Yeah, I'm taking two medicines, isang Iserbitan and isang Omlidofin. Okay. Tama. Dalawa. Omlidofin, di ba? Saan yun? Para sa cholesterol? I think so, but they gave it naman sa akin for my blood pressure. No, pero I think sa cholesterol, more on cholesterol kasi yung cardiologist nagbigay nun sa akin eh. Yeah. Okay. Ganon. Tanungin ko naman din si Jonas, tapos sunod si Tina later. Adequate sleep din. Paano yung sleeping pattern mo? Anong pwede mo ma-share sa amin? Although guilty rin ako dito kasi aside from all the alarms na nakaset sa atin due to life kasi like in the middle of the night kailangan may alarm ka kasi papahihin mo yung bata, something like that. Tama. Pero as much as possible talaga una yung cellphone kasi yung guilty tayo lahat eh. Once nakahiga tayo, hawak, doom scrolling ka, hindi mo alam madaling araw na or puyat ka. Tama. Blue light. Right. I'm trying to do. If it's your sleeping time, itabi mo, ilayo mo yung phone mo para yun, isang kakain ng sleeping hours natin. Pangalawa, avoid thinking too much. So since we do a lot of things, accomplish what you can, and paghiga mo, try not to think too much about it. Kasi otherwise, gagana yung utak mo buong gabi. Hindi ka na makakatulog. So, that's one thing I'm also trying to do right now. Kasi hindi siya ganun kadali. But still, we gotta give effort.
Diba? So, yun lang yung ginagawa ko. And of course, mahirap overeat before sleeping. Yun yung mga Tama. bagay na affect Tama. sa atin. Sometimes we even get nightmares or, parang ganun. So nag-heartburn din ako pag kunyari overeating, tapos ang dami mo kinain ng dinner, tapos you try to sleep early, parang madaling araw, gigising ka parang nalulunod. So there. Delikado daw yun. Moderation talaga in anything and everything. So yun lang, yung mga ginagawa ko. But do you take any sleep enhancement pills or sleeping pills? Wala. Wala. Pag after mag-gym, after magpagod sa gym, yun ang masarap ang tulog. Yun ang masarap ang tulog. Okay. Alright. Always. Johnny, ikaw, anong... Matulog ka din kasi. Anong tulog? Ano yun? Diba? Anong pwede mo may sa nature ng work ko kasi, iba-iba ng schedule ko. So, minsan 12 till 8:30, minsan 2 till 10:30, minsan 3 till 11:30 in the evening. So, walang permanenteng pattern. Oras ng pagtulog o ng pattern. So, yun ang problema ko. And then, katulad nga ng sabi nga ng iba, pagkatapos ng duty, pagka-uwi rito, guilty rin ako sa cellphone minsan. Kasi pag once na may nakita kayo sa video and then may susunod, hindi mo na namamalayan yung oras, naka-3 oras ka na pala sa cellphone. Naka-3 oras ka na palang kumukurap, no? Kukurap. And then, nabasa ko to, so importante lang, hindi lang naman cellphone ilaw or anything na maliwanag, kailangan patayin lahat yan para yung brain, yung function ng brain natin ma-relax, yung brain natin ma-relax. And then, doon marirelax tayo, makakatulog. So, ang ginagawa ko minsan, ginagamit ko rin ng phone or yung iPad ko. Pupunta ako sa YouTube and then pupunta ako sa mga deep sleep music. Pamparelax. Tama. Yun ang ginagawa ko. Then dinindin ko yung phone ko or yung iPad ko and then nakikinig na lang ako ng mga music which is very effective. Napaka-effective. So yun ang ginagawa ko. Ang sarap ng tulog ko pag ganun. And then melatonin, nag-try na ako pero hindi effective. Hindi rin kwan. Iba pa rin yung natural na kwan. Iba yung natural talaga na pagtulog na kwan. So, yun ang ginagawa ko. Kasi yung may yung mga videos na ganun, yung mga deep sleep music. May mga 5 hours, 6 hours. Minsan, nauubos yung baterya nung kwan ko. Pag gising ko, wala nang baterya yung kwan. That means very effective yung kwan. So, yun yung ginagawa ko. Para ma-relax ako. Tama. Kasi si Tina naman, kamustahin natin. Tina, okay ka lang? May kausap pa siya. Okay. Actually, nagpapalit Tina, may kausap. Kasi you need to go? Can you hear me? Yeah, No. do you need to go? Yeah. No. Okay. I need to go out lang. No. I'm sorry. Sige. Balik ka. Lalabas lang ako. Okay, sige. Ang hina ng signal, I'll be back. Alright. Okay, Ma'am Tin. Ayan, balik daw siya. So ako naman, sleep pattern, make sure 10 p.m. talagang tulog na ako. Minsan, mag-asa ko ng favor sa wife ko. Sige na, hindi minsan. Sabihin ko, pengin ng sleeping pills mo. Kasi, dapat pala talaga, magkaroon ka ng adequate sleep of 6 to 8 hours as much as possible per day. Kasi yung 8 hours down na yun will really give your internal organs some rest, your brain as well. Tsaka lahat talaga mapapahinga para maging efficient ka na naman pagdating mo kinabukasan. Yun ang parang goal ko, at least makatulog ako ng 10 to 5 or 10 to 6 each day sana. Pero ayoko rin maging dependent sa medication. Pero minsan talaga ang hirap eh. Yun nga, kagaya nung nasabi ni Jonas kanina, ang hirap na hindi mag-isip. Pero sir, sa kwan natin, no? Sa age natin, mahirap na yung mga 8 hours na yan. Parang, oo, totoo yan.
No, posible man, pero hati-hati, kumaga parang, alam mo yun, parang hindi siya diretso. Magigising ka ng madaling araw and then later on, kung wala kang pasok, matutulog ka ulit. Pero yung diretsong 8 hours, mahirap. Yeah, Hindi katulad tough ng na mga yan. bata tayo, di ba? Ang dami natin mga chances na pinapatulog tayo ng mga magulang natin ng tanghali. Oo. Hindi lang natin pinapansin Oo. ng araw eh. Pero ngayon parang, asan na yung mga panahon na yun? Di ba? Tama. Nagsisisi na tayo. Nagsisisi na tayo, no? Masarap Pero Wala yung- nang tulog. Tama. May Pero chance yung na matulog. may mga araw din naman, halimbawa sobrang pagod ako, magulat na lang pag check ko sa cellphone ko, may picture pala akong nawala ng malay. Pinicture pala na ako ng anak ko. Ang bait niya. Ang gano'n na. So, pagtingin ko ng picture lang pala ako, ang bait ng anak ko. So, tama ka rin, sir. Yung kailangan talaga natin ng enough sleep kasi nangyari na sa akin minsan yan. Nawala ka ng malay. No. Kulang ako ng tulog siguro mga 5 hours lang siguro. Oo. And then the following day may pasok pa ako. Alam mo yung nagdadrive ako? Oo, yun, na-witness ko talaga yun. Gumagano habang... Iba yun! Ay, ba yun? Iba yun. Pero yun. Alam mo yung parang gising ka pero natutulog. Kailangan ko ma-experience. Delikado, tin. Wag. Yung gising ka pero natutulog yung diwa mo. Pero alam Oo. mong gising ka. Sabi Tough yun. ko, hindi ko nagagawin yung kanon. Kasi Ano nangyari sa akin pilitin? yan nung nag-start na ako mag-work as a traveler, no? From Winston-Salem, 2 hours yung drive. Yung 2 hours na yun, hindi ko alam nakarating na pala ako dun sa destination ko. Sobrang bilis ka rin. Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. And then, pagdating ko sa destination ko, dun sa hospital, natulog muna ako sa sasakyan. And then, nung pagising ko, doon ko na-realize, paano ako nakarating dito? Yung ganun kasi kulang nga sa tulog. So, Kulang sa Grabe. tulog. Yun nga yung kagaya ng sabi ko sa'yo. May mga Gosh. organs tayo na kailangan mag-rest. Yung, sabihin mo na, especially yung brain natin. yung brain natin, yung nervous It's the system brain. natin. It's the Tama. brain talaga that you need to take care of pagka kulang ka sa tulog kasi magmi-miss, there's such a thing as yung magkakaroon ka ng Memory loss. either microsleep, tapos memory loss, or yung magmi-misfire yung cognitive system mo, yung the way you see things. That happened to me like actually yesterday lang kasi for the past shifts, medyo kulang ako sa tulog. I had to process some documents sa prefecture, tapos I had to do other stuff. So, the other day, parang I just had 3 hours of sleep. Oh Tapos, gosh, 3 hours lang. tapos, and then the following, parang 5 hours lang, which is supposed to be kaya na sa 5 hours kung the other day, hindi ka nag 3 hours lang. So, yesterday morning, when I was on my way home, talagang lulugo-lugo akong ganyan. And yung tingin ko dun sa black, there was a time na ang tingin ko sa black was violet. Tama. Tapos, Totoo yan. ultimo yung mga train, yung decals ng train namin na pula, ang tingin ko violet. I had to blink my eyes a few times. Kumurap para ka lang- din. Kumurap ka, gumanong ka. Yeah. Parang ano ba tawag dun? Para kang ano ba tawag dun? Hallucinate. Hallucinate, yeah. Kasi Oh. nga, Hallucinate. nag-misfire yung ano mo yan. Parang yung mga Nag-misfire gumagalaw yung na eh. cognitive systems Pero mo. Pero nung nakasakay ka sa elevator, wala ka naman nakita ng nakaputin lumulutang. Wala namang gano'n. Wala. Takbuhan lang. Dyan. Ang lupit talaga ng mga banat ni Sir Benny. Ay, sir. Mga Bobby, pahabol niya. Sir Bobby. Ayan na. Sayo lang. Yes. Sir Bobby, pag nahihilo Ay, di ka, nakita ni ganun Sir lang. Bobby yun eh. Hindi nakita ni Sir Bobby. Ayaw nga. I-play ko ulit later. Oh, isa pa para kay Sir Bobby. Hoy, Tina, sandali muna Guys. bago tayo sumayaw. Oh. Ikaw muna, share mo na muna kung yung may sleep pattern Bago ka. sumayaw. Kasi nawawala ka eh. May sleep pattern Sorry ka ba or kulang ka sa tulog? Okay. So, just for FYI for everyone, it's raining in Manila at mahina ang wifi ko dito. Yun. Pero for the sleep pattern, actually sleep is life for me. Super masaya ako matulog. Yung parang excited talaga ako matulog. Parang ganoon ako. Pero after what happened 3 months ago, parang
na-disrupt yung sleeping pattern ko. Tapos I tried taking melatonin, yung magnesium, but then I realized I don't want this life. Para I don't want to be dependent on these things. Tama. So I started practicing yun, parang yung sa gabi naman, inaano ko talaga yung sarili ko kasi syempre medyo challenging yung pinagdadaanan natin. Pero parang iniisip ko lahat ng mga good things na nangyari sa akin. Parang parang binibilang ko yung mga good things na nangyari for the day. Yun, tapos pe-pray ako, ganyan. Tas super, super black yung kwarto. As in, pati yung lights sa aircon. Kasi walang ilaw, pati yung cellphone nakbaba na. Kahit nag-vibrate yan, total, magkasama naman kami ni Benny. So, wala akong problema. But, I just, I put the phone away. Tapos, I really just concentrate on thanking God for my day. Praying and blessing the people, my loved ones, parang ganon, until I fall asleep. Yun. But, actually, parang... But as much as possible, ayaw mo ring umasa sa sleep meds. Yes. I tried it. It's very convenient, but, well, siguro... Huwag lagi, di ba? For special occasions. As needed. As needed. As needed when Tama. allergy na lang or happens, pero good sleep is always a super treat for everybody's body, body, mind, spirit. A good sleep talaga. Yun lang. I guess yung having a grateful heart, yung mindset, parang it helps for you to have masayang sleep when you sleep, and when you think about the good things that happen to you during the day, or you think about the funniest stuff that happened to you that day. Alam mo guys, sa totoo lang, kung ako nakatapak ng jackpot, siguro ako parang sasabihin ko, oh my gosh, nadami pera ko. Like that. Hindi ako yung parang... Hindi dumami pera ko. Hindi dumami. Parang dumami yung jackpot sa amin, yung nakatapak ako. Boy kontra. Sorry, Tina. Papatawa lang. Hindi, totoo naman. Pero hindi, totoo yun. Kaya ang hirap to have syempre, to be honest, para isa pang ito, natutunan ko to itong sa past 3 months na I allow myself to feel what I feel. So lately, I've been like, syempre, kakry-cry pa ko. So I let it out. I don't let it stay with. Kaya nga kahit sa work, I tell them, uy, pasensya na, baka bigla ako mag-burst dito. Hindi naman ako iyakin talaga. Pero it's just, things happen, di ba? So, I think it's important you let it out. You let whatever you feel out. Angry ka, let it out. So, before you go to sleep, parang gano'n. Just let it out. Tapos parang think of happiness, be grateful, thank God for the good things and ask for protection from the bad thing. Yes. I guess that's my recipe. That's my recipe. Ganda yan, Tina. Salamat sa pag-share mo. Iwas ang alin? jackpot. Pero totoo yan, no? Nakakatulong din pala yun. Yes, totoo yan. Yung pag sa gabi, hindi ka makatulog, magdasal ka. Oh. Totoo yan. Minsan, nasa kaligitnaan na ako ng dasal, nakakatulog ako. Totoo yan. Nice. Totoo yan. Oo. Nung nagdadasal ka, hindi ka nag-scroll. Tapos bigla ka lang gumanto. Hindi naman. Talagang off lahat. That's good. Tinukan ko na yung sarili. Kasi kailangan talaga natin disiplina talaga sa sarili. Tama. Aray. Coming from you. Tama. Disiplina sa sarili. Love you. Love ko yan si Igan. Go ahead, Tina. Guys, bago natin malimutan. Benny, okay, isang demo ng planking sa laptop. Papatong talaga dito sa laptop. Joke lang. Ito yung next naman na to wrap up the show a little bit.
More than 1 hour na tayo. Pero ito, if you guys can share, how is your relaxation? Yun. Kung ano yung mode of relaxation nyo. Ops, pasensya na, no stress today, relax mode. Gusto kong umpisahan muna kay Bob kasi masyadong busy si Bob eh. Night manager, may kimchi business, at nagpapastor pa yan. So Bob, let me ask you, may tulog ka pa ba at may relax mode ka pa ba and spend time with family? Go ahead. Yeah. Well, if you're somebody who has a 4 days off, I think that's enough relax time. That's good. Relax time for me would be in front of the TV, tapos naka-recline kang ganyan with a cold glass of whatever juice you have, no, and just watch a movie and that's it. So, or maybe play Tchaikovsky, kung ayaw mong manood, no? Nagsawa ka ng manood, play something like Tchaikovsky, Chopin, ganun. That's heaven para sa akin. So yun ang relaxation mode mo, movie and music naman. Yes. Okay, that's good. Okay. Tanong ka naman si Jonas. Jonas, anong relaxation mode mo? On weekends na walang event, there's always Netflix and food and drinks. So yun, yung mga time na May hobby ka ba na besides pag-host or nag-hobby ka rin? Ay, nga pala, nag-gym ka, hobby nga pala yan. Yes. Tama. Kasi pag uwi galing sa gym, mas masarap ang tulog. Tama. That's good. O yun. Jerwin, ikaw, parang tingin ko lagi ka naka-relax. May relaxation mode ka ba? Meron naman, sir. Ang ginagawa ko kasi 5 days, 4 days off ako. Okay. Tutulog ako. Sa buong araw, ganun. Tapos sa second day, lalabas ako. Makikipag-usap ako with friends siguro para mawala din yung anxiety. Tapos yun, sa 3 days na sa bahay lang, nananalangin. O kaya, nag-games yun, mostly. Tapos pasok na. Yun. So dun sa days off mo, yun ang relaxation mode mo? Yes, yun ang parang routine ko, sir. Okay. So, hindi ka ba nagluluto? Shoutout kay Boss Rico nga pala. Ay, pagaling ka. Rick, may sakit daw. Rico dyan. Rico dyan. Get well soon. Patoto. Miss you. Rico dyan. Miss you, love you. Good job ka ulit sa KBP Golden Dove Awards for hosting it. Good job kay ni Boss Johnny Keeling at ni Sir George Castro. Good job. Johnny, ikaw. Relaxation mode mo. So kung day off ko, kung ano nasa ref na pwedeng ihawin, nag-iihaw ako. Boy, ihaw is back. Ihaw. Lalo ngayon sa amin, ang init. So, ihaw. Or luto-luto, kung anong pwedeng luto niya, mga gulay, ganun. And then, pagkatapos noon, mag-relax, higa, and then at the same time, manunod ng Netflix. And then, Netflix ka rin. Yung Netflix. Or yung mga colorum na mga website na pwedeng mga movies. Na mga movies, yung mga bagong labas pa lang na movies ngayon. Yung mga nag-gym. Bata po nanonood. Ano Ma'am Tina? Anong movie po, sir? May mga bata raw na nanonood, sabi niya. Yung mga bago pa lang na wala pa sa Netflix, yung mga latest na mga movies. Okay. Sir, Tapos, Laserdisc. Tapos kumukurap-kurap ako na gano'n. Yung kurap ni Johnny, ganyan. Una ganyan, tapos, Hindi, bago. Gagano muna ako. Bago matulog. Yun lang yung one ko. Pero minsan kasi, pagka ganon, tapos ganon na. Hindi, dati kasi, nag-work ako ng 14 days straight. Ay, oo. Kung nagawin yun? Yeah, so, ngayon siguro, babaguhin ko na ngayon siguro. So, kasi kat na pag weekend kasi may opportunity. So, pumapasok ako. So, 2 weekends na magkasunod na nag-work ako. So,
From now on siguro, hindi ko nagagawin yung ganun. Alalay So, na doon. Yeah. Ah, Kasi medyo, na- nararamdaman ko na rin, medyo humina na katawan ko eh. Medyo, Tama. nag- nasabi ko rin kay Bob eh, hindi lahat nasa pera. Alam ko we have bills to pay, pero 'di ba? Yeah. Lalay mo rin yung sarili mo. Yeah, tama Yeah. yan, tama. Oh. So, yun Yeah, nga, yun ang relaxation. Tumatanda na tayo. Check engine light. Ang sakit isipin. Oh my God. Ayun. Tina, ikaw, anong relaxation mode mo? Yeah. Ang dami. Kung may magawa ako something. So, I make, hindi totoo. As in, kailangan talaga, meron ako something na magagawa in a day. Parang something to make me happy. Like, minsan art, minsan crafty, minsan gagawa ko essential oil, or perfume, or cologne, or whatever. Tapos, pag nagawa ko na yun, happy na ako. Tapos yun yung parang happiness level ko, yung relaxation mode ko. Parang bigla akong kakalma. Tapos ready na ako. Tapos shower. Nice. Ganyan. Tapos pabango ka para kahit naman, I mean, you don't have to be with someone just to feel or smell Yes, of good. course naman. Yes. Pero, I guess I learned na basta Feel good. do things Feel that good. yeah. Oo. Tapos, Ito yung minsan, Ito yung pinag-usapan namin ni Johnny before eh. If you look good, you'll feel good. Oh. true. Right. True that. So, tama yun, I tama get yun. it. Tsaka even when you before you go to sleep, before kasi parang before I just use like a raggedy shirt, alam mo yung mga cotton shirt na yung pambahay showcase, ganyan. Now it's different. I'm like really changing things talaga. Parang now I just wear whatever I really want to wear tonight, and then anyway, just make your pillow super. Basta it has to be like Comfy. the best stuff ever para pag higa mo sa kama mo. O kasi 'di ba, parang yun nga again, sleep is life for me. So, Tama. sarap matulog ng masaya ka na komportable ka din. 'Di ba? Tama. So kaya yun, Rest ko. parang relaxation. Hindi na ako nag-Netflix. Yun. Basta lang talaga. Zero time sa phone. Yun. Ako naman, if I may share din, relaxation mode ko, believe it or not, yung paggagawa ng laundry, tsaka paglilinis ng bahay is therapy for Tama me. yan. Therapy for Tama me. yan. Nakita ko na rin yun nung kun eh. Maya't maya, hugas ng pinggan. Parang parang gusto ko magluglug lang. siguro may pagkaisda ako. Pero hindi, seriously, yung paglo-laundry, pag-wash ng dishes, or yung pag-fold ng clothes. Kaya siguro nasa clothing store ako nag-work. Kasi parang, alam mo yun, parang, I don't know, parang gusto ko organized siya. Nice. Yeah. And then, siguro yung relax mode ko rin siguro. Kasi, syempre, since we had a puppy, kami ni teens, we see to it na at least mag-walk ng 1 mile a day. So, kahit yun, or sa work naman, at least 10,000 steps. Pero pag sa work kasi, napansin ko, hindi lang ako 10,000 steps eh. Parang nasa 24,000 steps pa ako. Totoo So, ba yun? kaya siguro, yeah. Wow. Kasi 8 hours a day ako nag-work eh. So, parang, so lakad ako ng lakad. Pagtanda ko nito, tingnan nyo, may restless legs yun doon. Kahit nakahiga, gumagano. Ako, kahit na natutulog, sumisipa yung pa ako eh. Ay, nakita ko yan. Ano ba yan? Joke. Uy guys, maraming salamat for spending time with me. Final message. Siyempre, what would be your final thoughts in maintaining a good lifestyle, a good diet, and of course an adequate sleep? Can I start with you, Bob? Siguro, you need, number one, you need to check your emotions also. Kasi kung puro may madami kang bit-bit na negative, nakaka-apekto din yan sa health. It will manifest sa physical health mo.
You need to check your emotions. Kung meron kang galit na may kung hindi pinapatawad, no? You have to come to terms with that and release that. You'll get a point that you need to release that, no? Tapos you give yourself enough time sa relax, no? Wag puro trabaho, like gano'n, no? Give yourself enough time to recover. And what else pa ba? So far, yun, no? Kung wala Thank you, kang Bob. magawa sa relax, find a hobby, gano'n. Ay, oo nga pala, hobby, oo, tama. Yeah, Yun pala yung hobby. yung action figure ko nga pala yun. Hobby ko pala yun. Yun. Ako din, Palang once in a while. therapy ko rin pala yun. Tama. Yeah. Tama ka, Bob. Yeah. Di ba, Bobby, ko once din, in a while. nagto-toy collection ka rin? Therapy mo din. Yeah, yung Gundam. Yung Gundam. Build ka ng Gundam, tapos I'm starting to move from building Gundams to yung solid na talaga na mga figures. Like now, I have 3 in... Kaso papanood tayo ni wife. Ay, hindi, wag na. Yan mo na. O, basta yun. Kasama yung piligin ng tama. Piligin ng hobby nyo. Okay lang sa kanya. I have 3 incoming. I have Optimus Prime coming, Bumblebee, and si Sentinel. Yung puro mga 11 inches yung laki. Uy, Bob, alam ko yun. Alam ko presyo nun, uy. Okay lang yan. Okay, basta whatever makes you happy, Bob. Yeah. Don't tell people otherwise. Ayun. Guys. Ayun. Jerwin, ikaw, final thoughts. Anong pwede mo ma-share pa rin para Siguro sa akin, sir, balance siguro. Tapos yung sobra paano to? Bawasan. Bawasan. Tapos balance lang sa lahat siguro. Tapos kung anong kulang, alam mo naman sa sarili kung anong kulang. Ang sobra ay hindi mahalaga. Pag sobra, din, delikado. Siyempre, pag sobra, nakakasama ika nga nila. Tapos Tama. dapat balance na lang lahat. Right. Ayun, kung wala namang ginagawa siguro, matulog na lang. Ganun. Tama. Uy, Jerwin, salamat sa sipag nito mag-on air, guys. Weekend si Jerwin. Kindly check him out. The Player Weekend Rewind with DJ Jerwin. Thank you sa'yo. Salamat. Yes, Jonas, ikaw naman. Yes, sir. Ayun, going back, there's this yung serenity prayer. Just tama have ka. to- Galing mo. Smart. Diba? You start with that just for you to be able to sort things out. Diba? Kasi nga, yung gaya ng sabi natin kanina, mga bagay na hindi mo kaya kontrolin, do not let it affect you. I-protect mo na yung mind mo, yung emotions mo from that, and then just deal with the things that you can control, like your emotions and the things around you, things that you can control. Focus on that kasi it'll benefit you. Pero yung sa outside, wala tayong magagawa. And too much of anything, like what Jerwin said, too much of anything is just everything should be in moderation. Kasi we don't need to have like a really strict, really good diet and routine. All we have to do is just eat whatever you want, just moderate, do whatever you want, wag lang sobra. Mga ganun. So balance nga. Tama. So Ganda. just keep things in check. Tama yun. Para hindi ma-corrupt, di ba? Yes. Makurap. Kurap tayo. Alam mo na. Ikaw na susunod. Ano yun, sir? Siguro Yun sa nga. akin, disiplina lang talaga sa sarili. Disiplina, control sa lahat ng bagay. Tama. Kung may chance na magpahinga, grabe. Wag i-kuha ng sarili sa ibang bagay. Kung may pagkakataon na matulog ka na lang kasi Pahinga mo kailangan na lang, gawin tama. natin yung pahinga. And then, wag abusuhin ang sarili. Sa trabaho, Johnny, wag masyadong... Promise yan. Yeah. Sinabi mo yan. Promise. Okay, good. Okay, Sir, good. yun lang ang makukuhan ko sa sarili kong experience. So, wag niyo abusuhin yung sarili niyo. Kung anong meron, makontento ko sa kung anong meron. Wag nang sobra-sobra, sabi nga ni DJ Jerwin kanina na kwan. Masyadong too much of fun. Yes, sir.
Lahat ng bagay hindi maganda. So, Pag sobra na. moderate lang. Nako, katulad yan, mga pagkain, moderate na lang gagawin ko kahit na napakahirap. Tama. Ay, nako. Ayan, sir. Unti-unti lang naman. Wag naman radical, pero 'di ba, gradual lang, unti-unti. Okay, kagaya ngayon, half price ka lang. No, kagaya ngayon, half For plate the yun. day. For the day. For the day. Yun lang. And then always... Lahat ng bawal masarap, sir. Oo nga. Alam ko. Tama. Alam niyo, Tina, ikaw naman. Tina, final thoughts before we finally wrap up the show. Well, okay. So I agree with everything that you guys said. I agree, especially that reminded me of the Serenity Prayer. That kind of really got me through this journey that I'm in right now. We surrender everything. The things that we cannot control, just surrender everything to God na. To be honest, I still have my moments na nag-freak out ako. Yun nga a new friend taught me. Shout out kay Shaggy. Yeah. Shout So, out. shout out Shaggy, Roger, yeah. Yung mindset talaga. There was a time parang nag-ano na naman. Di ba, totoo naman yun. I mean, yung mga araw na weak tayo and we break down and stuff. So, I let go. I let the stress, I express my stress and all. And then, I surrender everything to God. Yun. And, always be grateful. Be grateful for whatever that's given to you. Each day is like a gift. Diba? Kaya nga tawag siya niya present. Diba? Yun. Tapos, Danny, guys, would it be okay? Because I don't know if the signal here will be good, but would it be okay if I thank our these good people where I am? Go ahead. Yeah. Go ahead, Sayang, please. kasi so sa mga taga Casa Elvira, thank you so much. Were you able to get their names? Shout out sa inyo. Well, yes, yung mga taga si Sir Sir L. Basta sa staff and management, hello sa inyo. Thank you. They're here right now. Actually, let's do an interview with them one of these days. But Okay. si Sir L, kaya Elmira kasi pinagsama yung pangalan ng mag-asawa. And Nice. the good staff of Casa Elmira, they have the best. It's so sad. I love the cake inside, but they have the best, as in the best caramel cake ever. At saka yung our cheese on. So guys, when you are here, you saw the background kanina, ang ganda, diba? It's like Nakaka-tempt naman yan. oh, that's a Patagonia. Casa El Camira. Ano, caramel cake? Hindi, Elmira. Casa Elmira. Shout out. Baka naman. Pagpunta nyo dito, we should do a live, we should do it here. It's so beautiful. Alam mo yun. So, Thank you sa inyo. These are the things na mamaya I'll think about and be happy and be grateful for. Because, and another thing, like, just, on hindsight, though a lot of things happened to me this year, na-realize ko, parang I have you guys. Parang, Nice. Aww. Thank you. Yeah. thank you so much. Happy anniversary, guys. And, Happy anniversary. Thank you. Yeah. Thank you, Tina. Very well said. Ako naman, pandagdag lang to wrap up the show. Siguro, kagaya din ng nasabi nila, plan your day, have time management para hindi ka rin masyadong ma-stress sa environment at watch out yung mga triggers ng stress mo. Tignan mo na lang yon, ibahin mo konti yung mindset mo. And then, pray. Kagaya rin sinabi nila, malaking bagay na mag-meditate ka, mag-pray, yung emotions mo, deep breathing. Breathe. Right. You have to breathe. And lastly, masasabi ko lang, happy anniversary. Malaking bagay po sa buhay natin ang may music. Music po. Yes. Right. Music number one. Kahit ano pa yan. It really boosts or uplifts your feeling or your mood. Kaya music po is number one. Yes. Right. And talking about music, before we end up the show,
One last request dun sa dance namin. And then after that, we're gonna sing a song, all of us. So, guys, maraming salamat ulit. But let's check this. Are you ready? Galing ni Jerwin, no? Rico dyan, no? Rico Lambot ng dyan. katawan. Yeah. Nakakahiya. Galing ni Jonas talaga. DJ Edgy. Zoe Sando yun. You know? Ang galing. Ito na. Ito na yung pamatay na mo. Okay. Ang galing. You know. Aliw. Yun, guys, sana nagustuhan yung episode na to. So, maging happy kayo, maging healthy kayo. Spend time with the people you love. Ganon ginagawa namin yun. So, happy anniversary, guys. Love you all. Happy anniversary. Good job. Good job Happy tayo. anniversary. Thank 4 you. years. Thank you. 4 years. Thank you. 4 years po. We'll end. We love you. Salamat po. Wala po kami masabi kundi pasasalamat lang. Thank you very much for the 4 years that you've been with us. Thank po. you. We're gonna end the show with the songs. Hopefully, Johnny Rhythm made this lyric video of All I Want. So hopefully you guys can sing with us. We're not gonna turn off the mic. You're gonna hear us singing. So maraming salamat po ulit. Playroom Universe, thank you. And we love you guys. Thank you. Uy, salamat Thank you. Happy Tina, anniversary. Johnny, Bobby, Jonas, and Jerwin, and sa lahat ng mga DJs namin. Kay JV, thank you. Kay Ramsey, kay A. Jordan, kay Kat Jimenez, kay DJ Jersey, DJ Edgy, kay Jay Weber. Wala bang nakalimutan? Zoe, Zoe, Noel, and Rico. Rico Jan, David Hart. David Hart, si Atoy. Sino pa ba? Yun. Sana wala akong nakalimutan. Meron pa isa. Sino pa? JV Bautista, Jonas. No joke. No. Tama, okay na. Wala akong nakalimutan, ha? Kompleto, Alright. Ricardos. Yeah. Happy Alright. anniversary, Bob, guys. salamat. Thank you. Happy anniversary, guys. Please Video sing ka with tayo. us. The anniversary. Okay, happy anniversary. Here we go. Right. Oh yeah. So loud, It's hearing when we lie through this night kind. And you said neither am I. And the air outside so soft, singing everything. All I want is to feel this way. All I want is to feel this way. Happy anniversary, Playroom Universe! Happy anniversary. Cold. Hopes in your heart, like all we need is The soul. the world.
We wouldn't be that brave, I know. We're outside so soft. All I want to feel this way. All I want to feel this way. This is getting on for the We play it. We play it right. Happy anniversary, everyone. Thank you. All I want to feel this way. Feel this way. All I want to feel this way. Oh yeah. Feel this way. Let's go, guys. All right. Thank you. Thank you. Great. Oh yeah.